Huling namataan ng Bagyong Ada sa layong 335 kilometers silangan ng Katarman sa Northern Samar. Taglay ang hangin pa rin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos pa rin bahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, kung mapapansin po nila, patuloy ang mga thunderstorms at paminsan-minsang malalakas na ulan dito sa halos buong Kabikulan, gayon din sa may Eastern Visayas at hilagang bahagi pa ng Panay, Negros, and Cebu Islands. Asahan din ang mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Dito po sa may Quezon, maging sa may Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, and Caraga region. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay at kung biglang rumagasa po ang tubig sa inyong lugar, mag-antabay po sa ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories at makipag-coordinate na rin sa inyong mga local government units for possible evacuation. Asahan naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan overnight. May tsansa lamang po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Ang natitirang bahagi ng Luzon, meron pa ring amihan or northeast monsoon na siya magdadala pa rin po ng generally fair weather conditions. Partly cloudy skies naman in general, sasamahan lamang po ng may hinang ulan, lalo na po dito sa may silangang parte sa may Cagayan Valley and Aurora as well some portions ng Cordillera Administrative Region. Base rin sa ating latest animation, wala pa tayong namamataang anumang weather disturbance, mapa low pressure area or cloud clusters na papasok ng ating bansa sa susunod na 4 na araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan pa rin kikilos ang bagyo ngayon at bukas, pahilagang kanluran. No? So we're seeing na mananatili pa rin ito as a tropical storm with around wind intensity of 65 to 75 kilometers per hour. Ibig sabihin yan, dahil siya ay mag-move northwestward, lalapit ito sa mga probinsya po ng Northern Samar and Catanduanes. Maglandfall man po ito o hindi, maapektuhan pa rin po directly dahil ang ating radius na tinatawag o yung lawak from the center hanggang sa ang outer part ng bagyo ay 400 kilometers. Mahagip pa rin po itong Eastern Visayas, Bicol region at yung mga nearby areas pa sa may Caraga, sa may Quezon na mga pabugso-bugsong hangin at may kalakasang mga pag-uulan. Samantala, base po sa ating forecast confidence cone na tinatawag o yung cone of probability, itong malaking circle na ito, no, possible na pumasok pa rin dyan or dumaan yung sentro nitong si Bagyong Ada, alinman dito sa nasa paloob po ng forecast confidence cone. At itong kulay dilaw naman, ito yung tinatawag nga natin na radius. Hindi siya perfect circle, may mga areas, kagaya dito sa may hilagang bahagi po ng bagyo na mas malawak ang bagyo, mas maraming hangin na dala-dala at mas may mga pag-ulan doon as compared doon sa ilalim po na bahagi ng bagyo.